Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Efraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay, aking iniibis. Ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y iyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa'yo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay kaligtasan. Maghahari ng pusan ang buong Diyos na may tapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Tama po, Guro, wika ng mga eskriba. Totoo ang sinasabi ninyo, iisang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya,
Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos at wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At syempre, wini-welcome po natin ulit ang isang paring misyonero, si Father Joseph Briones. Siya po ay naka-assign sa Archdiocese ng Bangkok sa Thailand. Kaya welcome back kay Father. I-welcome naman natin si Father Joseph sa simbahan muli ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay Biyernes sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Kahit na winelcome natin ng mahinhin na palakpak si Father, dahil nga Kwaresma ngayon, wala nga masyadong palakpak. Dahil Biyernes ay araw ng pangilin o yung ating tinatawag na abstinence. Magbabawas muna tayo, baka nakakalimutan ho ninyo, Biyernes ngayon. Bawas ng kain muna, lalo na ng karne at ng matataba. Kwaresma, baka nakalimutan mo kanina. Huwag mo nang ulitin-ulit mamaya. Bawas na. At isa sa mga binabawasan din natin ay siyempre yung mga palamuti at ang pagpalakpak nga pagkatapos ng homilya at ng misa. Well, pag misa, kaya naman tayo pumapalakpak ay hindi dahil kay Father, kundi dahil tayo ay binasbasan muli ng Pong Nazareno. Kaya kung merong mang may karapatang bigyan ng palakpak, ng pasasalamat at papuri, ay ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng malakas na palakpak, ng papuri at pasasalamat, ang ating mas malakas para sa Kanya. Kaya pagkatapos ng homily, walang karapatan si Father na palakpakan, Pong Jesus Nazareno lamang. Sabihin nga natin sa mga katabi natin. Sabihin niyo po, sabihin niyo sa katabi ninyo, malapit ka na. O bakit ayaw niyo sabihin? Bakit sa akin kayo nakatingin? Ulitin, ang hindi magsabi nito. Wala lang, sige. Sabihin natin sa katabi natin, malapit ka na. Kayo talaga malisyoso kayo talaga. Alam niyo ba kanino malapit ka na? Malapit ka ng buhusan ng biyaya ng Pong Jesus Nazareno. Amen! Kayo, pinangungunahan niyo talaga ang Diyos. Yan ang mangyayari sa atin kapag inuunahan tayo ng takot. Kapag ikaw ay nagpapauna, nagpapatalo sa takot, pangamba, kakayanin ko kaya? Magagawa ko kaya? Baka hindi ko matapos. Baka hindi ko makuha. Wala pa nga. Paano kung hindi mo ginawa? Yung pala ay may nakaabang ng pagpapalang darating. Kaya makinig kayo. Kapag kayo ay nakakaranas ngayon ng isang matinding pagsubok, kapag ikaw ngayon ay dumadaan sa isang matinding problema, pasakit, huwag mong isipin kagad na ito na ang wakas, ito na ang katapusan. Bilang mga Kristiyano, deboto ng Pong Jesus Nazareno, ang tangi nating iisipin, puno ng pag-asa at pananampalataya, Lord, mukhang may hinahanda at niluluto kang dakilang biyaya para sa akin. Amen. Kaya yung salitang malapit ka na, narinig natin niya sa Ebanghelyo ngayon. Sa seminaryo, nung kami nag-aaral, sa ganyang paraan ipinaliwanag ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God is already but not yet. Anong ibig sabihin nun? Ang kaharian ng Diyos ay pwedeng magsimula dito at ngayon. Already but not yet. Malapit na. Kung tayo ay nabubuhay sa pagbibigayan, pagtutulungan, pagpapatawad, pag-ibig,
Ito ang simula ng paghahari ng Diyos. Kaya ano ang sabi ni Kristo doon sa eskriba nagtanong? Ano po ang pinakamahalagang utos? Alam nyo, ng panahon ni Kristo, marami nagtatanong sa Kanya. Pero tandaan natin, wala tayong maililihim sa Diyos. Kung kaya mong lokohin ng ibang tao, kung kaya mong manlinlang ng ibang tao, wag ang Diyos. Sapagkat alam ni Kristo, kung naalala nyo sa Kanyang mga ebanghelyo, bakit siya tinatanong? Bakit siya sinusundan? Sapagkat gusto nilang hulihin, sirain, patayin si Kristo. Ngayon, isang eskriba ang lumapit. Ano pong pinakamahalagang utos? Alam nyo, marahil, naramdaman ni Kristo. Sincero ang taong ito. Meron siyang gusto. Kaya, huwag kang magsisinungaling pag lumalapit ka sa Diyos. Ay, nakakahiya, ano? Pati ba naman sa pagdadasal, magsisinungaling ka at manloloko ka? Pag humarap ka sa Diyos, ano ang sabi ng Panginoon? Humingi ka. Kumato ka. Humanap ka. At bibigyan kita. Kaya pag lumalapit sa Panginoon, maging tapat tayo. Maging totoo tayo. Alam niya kung ano-anong pinagdadaanan mo. Alam niya kung ano-anong kinakaya mo. Alam niya kung ano talagang kailangan mo. Kaya pinakinggan ni Kristo yung eskriba. Ano ang pinakamahalagang utos? At nung makita ni Kristo na yung lalaking ito ay alam ang kanyang tinuturo, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong makinig po tayo, buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong buo. Huwag mong bibigyan ng Diyos ng tira-tirang oras lang. Huwag mong bibigyan ng Diyos ng tinipid na lakas. Kaya nga tayo nagpapadoktor. Huwag nyo na pong patatagalin. Pag kayo po ay tinawag na ng Diyos sa paglilingkod, sa pagbabago, sa pagtulong, sa katotohanan, huwag mo nang patagalin. Baka dumating ang araw, marami ka ng oras, pero wala ka ng lakas. Marami ka ng oras, pero wala ka ng lakas. Punong-puno na lang tayo ng panghihinayang at pagsisisi. Kaya ano ang sabi ni Kristo dun sa lalaki? Magaling. Malapit ka na sa paghahari ng Diyos. Una, dahil alam niya. Mga kapatid, mahalaga po yun. Pag-aralan natin, alamin natin ang pananampalataya natin. Kaya nga umaattend tayo ng recollection, formation. Dapat alam natin ang pananampalataya natin. Alam natin ang tungkol sa Diyos natin. Hindi mo maibibigay ang bagay na wala ka. Alam natin. Pero ang pakiusap ni Kristo, dapat yung alam na uuwi sa may pakialam. Kaya anong sabi ni Kristo dun sa lalaki? Malapit ka na. Anong ibig niya sabihin? Tama yung iyong alam. Tama yung iyong natutunan, pero kulang. Dapat, lagyan mo ng laman. Lagyan mo ng buhay. Ang iyong alam na magkaroon ka ng pakialam. Tumutulong ka. Lagyan mo ng gawa ang pananampalatayang natutunan mo. Lagyan natin ng pagmimisyon ang ating debosyon. Lagyan natin ng pagtulong ang ating pagiging marunong. Hindi pwedeng hanggang dito lang. Kaya yung sinabi ng Panginoon sa ating unang pagbasa, ang kanyang panawagan sa mga tao noon, magbalik loob kayo. Tignan ninyo ang pwedeng mangyari sa inyo. Kapag kayo ay nagsimula ng magbago, kapag unti-unti nyo nang tinatalikuran ang kasalanan ninyo, para kayong halaman, unti-unting mamumunga, magiging mabango,
mamumulaklak. Kaya alam nyo kung anong mahalaga sa turo ngayon, lalo na ngayong Kwaresma, ito ang lagi nating pakatatandaan. Ang mahalaga sa mata ng Diyos, sinisimulan mo na. Hindi naman agad-agad yan. Una, at least, nakokonsensya ka na. At least, naiisip mo nang itigil. At least, naiisip mo nang itama. Yun ang pinakamahalaga. Doon tayo magsisimula ngayong Kwaresma. Unti-unti. Mga kapatid, gusto ko pong makita. Sino sa inyo rito ang merong sakit na matagal na niyang dinadala at ipinapakiusap sa Diyos na pagalingin na? Taas ang kamay. Sino ang mga may matagal ng sakit? Sino ang may mga matagal ng utang na kailangang bayaran? Sino ang meron ng matagal na paghihirap na kinakaya sa buhay? Taas ang kamay. Sino ang merong matagal ng problema na ipinagdadasal niyang matapos na? Taas ang kamay. At sino ang merong kahilingan na matagal na niyang ipinapakiusap sa Poong Nazareno? Taas ng dalawa ang kamay. Huwag niyong ibababa. Ulitin niyo ang sasabihin ko. Panginoong Jesus Nazareno, alam kong nakikinig ka sa akin. Alam kong nalalaman mo ang pinagdadaanan ko. Alam kong kasama kita sa lahat ng paghihirap ko. At puno ng pag-asa, naniniwala ako na ang biyayang kailangan ko ay malapit mo nang ibigay. Palakpakan natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, araw-araw, hindi natin alam kung anong bagong problema ang darating. Pero araw-araw, ang alam natin, ang Diyos laging nakahandang tuparin at ibigay ang biyayang nararapat para sa atin. Huwag kang maiinip, huwag kang susuko, huwag kang tatalikod sa Kanya. Maniwala ka. Malapit ka na. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng Kanyang pag-ibig ang lahat at ang Kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat tao. Ang ating pong itutugon, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan nawa ay hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. At tinawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal, at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. At tinawang pakitunguhan ng bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad
na pagpukaw ng Espiritu Santo. Panginoon- Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating yumaong mga mahal sa buhay, naway ihatid ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming mapagmahal, tulungan mo po kaming ibigin ka at aming kapwa ng walang hangganan, katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain naming ito at kami laging dulutan nito ng pagliligtas mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalaan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, Saint Charbel, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit,
buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Hinihiling po namin kami at iya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa ang iyo, kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Paalala sa mga nagsisimba.
Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025 to 2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 sa pagpasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 pesos EST subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong magpa-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin na panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan nagahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo po sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw tayong nananalangin, araw-araw tayong naniniwala, na araw-araw nagsisimula na ang pagpapagaling, ang pagpapatawad at pagliligtas ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa nila ang inyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos Amen. na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.